Magandang araw sa lahat ng mga makakapakinig nitong kwento ko. Ako po si Melody. 25 anyos nung panahong mangyari ito. Simple lang po ang hangad ko sa buhay. Ang magkaroon ng isang maayos na pamilya at tahimik na pamumuhay. Nang magpakasal ako kay Rico sa Huwes, inakala kong yun na ang simula ng katuparan ng pangarap ko. Hindi ko akalain na yun pala ang magiging simula ng kalbaryo at nakatatakot na karanasan sa buhay ko. Mahal, hindi ba talaga darating ang mama mo ngayong kasal natin? Pasensya na mahal, masyadong malayo ang probinsya namin. Hindi sanay si mama na bumiyahe ng malayo. Sige, okay lang naman. Kaya ko lang naman tinanong kasi, syempre, mahalagang parte siya ng pamilya natin. Kaya gusto ko rin sana na nandito siya sa mahalagang araw nating dalawa. Alam ko yun. Naiintindihan kong punto mo. Pero hayaan mo na. Makikilala mo rin siya kapag umuwi tayo ng probinsya. Nangupahan kami ni Rico sa isang apartment sa Quezon City. Akala ko magtatagal kami ron at doon namin sisimulan ang pagbuo ng pamilya. Pero isang araw, pagdating ni Rico galing sa trabaho, ay may dala siyang balita na magpapabago sa inaasahan kong magiging buhay namin. Oh, mahal! Napaaga ka yata ng uwi. Oo, nagkaroon kasi kami ng meeting. Urgent. Pagkatapos ng meeting, pinauwi na kami. Talaga? Ano bang napagmitingan nyo? Mahal, kailangan nating umuwi ng probinsya. Ha? Bakit? Namatay na kasi yung branch manager na naka-assign dun sa province namin sa Capiz. At magandang balita, ako ang napiling ipalit bilang branch manager doon. Ibig sabihin, na-promote ako bilang manager. At ibig sabihin, ay makakauwi na tayo kay mama. Ha? Teka, bakit ganyan ang reaksyon mo? Di ba good news to para sa atin? Hindi ka ba masaya? Siyempre, masaya ako. Naiisip ko lang kasi yung branch manager na namatay. Kapalaran niya yun. Tsaka, hindi mo naman kilala yun. Ang mahalaga, tayong mga buhay. At ang the best doon, ay magiging mataas na ang sweldo ko. At higit sa lahat, makikilala mo na ang nag-iisa ko na lang na magulang. Masaya naman ako, mahal. Congrats! Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-alala eh. Mag-alala saan? Kina nanay at tatay ko, mapapalayo ako sa kanila. Kapag doon na tayo tumira sa probinsya, hindi sila sanay na malayo ako sa kanila eh. At ganun din ako. Tapos, nag-aalala din ako kung magiging okay ba ako sa mama mo. Kung matatanggap ba niya ako. Ay, ano ka ba? Bakit ka naman niya hindi matatanggap? Pangako, magkakasundo kayo ni mama. Lalo at pareho kayong mahilig sa pagluluto. Di ba nga? Gusto mo siyang makilala? Oo naman. Tungkol naman sa mga magulang mo, ganon talaga. Sa pagbuo natin ng pamilya, meron tayong mga kailangang isakripisyo. At isa na ron, ang posibilidad na malayo sa magulang natin. Masasanay ka rin. Ako nga, nasanay na lang din na malayo kay mama. Mula nung magtrabaho ako dito sa Quezon City. Pero huwag kang mag-alala. Pag may pagkakataon, luluwas tayo para dalawin si nanay at tatay mo. Sa mga sinabi ko sa asawa ko, kahit papano, naibsa naman ang pag-aalala ko. Hindi ko lang alam kung saan nanggagaling yung nararamdaman kong takot. Alam ko naman na dapat maging masaya ako sa pagkakapromote niya. At sa isipin, na sa wakas ay makikilala ko na rin ang mama niya. Kaso ewan ko ba, ang naisip ko noon ay dahil takot din talaga akong lumayo sa lugar namin. Kung magbabakasyon, okay lang sa akin. Pero yung doon mismo titira sa malayong lugar, yun siguro ang ikinatatakot ko. Mahaba ang biyahe, nakakapagod, nakakasabik din. Sari-sari ang emosyon ko noon.
hindi pa rin maalis ang mga alalahanin. Pero dahil nakaalalay sa akin ang asawa ko, kaya lumalakas na rin ang loob ko. Inihanda ko ang sarili ko sa pagharap sa biyanan ko. Gabi na nang makarating kami sa bahay nila. Ma! Mama Choling! Mama Choling! Rico! Mama! Halatang sobrang sabik ng asawa ko sa mama niya. Palibhasa ay matagal talaga silang hindi nagkita. Halos buhatin niya sa yakap. Natuwa naman ako dahil alam ko kung gaano kamahal ng asawa ko ang nanay niya. Lalo pa nang mawala raw ang tatay niya. Ayaw nga lang talagang sumama ng mama niya sa kanya. Hindi maiwan ang bahay at lupa nila. Ayaw ding ibenta. Pero mabuti na lang din at hindi nga naibenta. Eh di wala na siyang mauuwian sa Capiz kung nagkataon. Sandali, sino siya? Si Melody, ma. Asawa ko. Magandang gabi po. Asawa mo? Nag-asawa ka na? Opo, ma. Mahal, ang mama ko. Pwede mo siyang tawaging Mama Choling. O kaya, mama lang. Kahit anong gusto mo. Di ba, ma? Pumasok na kayo sa loob. Doon na tayo mag-usap. Maganda ang bahay nila Rico. Style luma. Yung tipong panahon ng mga Kastila. Gustong gusto ko talaga ng mga ganung bahay. Pero hindi ko nagustuhan kung paano ako tingnan ng mama ni Rico. May talim na tila makahulugan. At kung paano niya inuusisa ang pagkatao ko sa harap mismo ng asawa ko. Anong trabaho mo? Wala po. Wala? Ay bakit wala kang trabaho? Ano bang tinapos mo? High school lang po. Rico, saan ba kayo nagkakilala nitong si Melody? Ma, hindi niyo po na itatanong. Napakagaling pong magluto ng asawa ko. Parang ikaw. Kaya sigurado ako, magkakasundo kayo. Magkakasundong anong ibig mo sabihin? Pagtatagal kayo rito? Ma, dito na po kami titira. Talaga? Na-promote po ako bilang manager sa branch ng company namin dito. Ay mabuti naman kung ganon. Napakahusay mo talaga anak. Ay dapat naman pumili ka ng babaeng nababagay sa'yo. Ma, Alam mo kasi Melody, mula pa man noong dalaga ako hanggang sa mag-asawa ako, batak na batak ako sa trabaho para makatulong sa asawa ko. Ni wala ka man lang bang naranasang trabaho? Nagkasambahay po ako dati. Naging tendera po sa tindahan ng mga damit sa Divisoria. At naglako din po ako ng merienda sa opisina nila Rico. Jesus Maria Joseph naman oo. Ma, hindi naman po mahalaga yun eh. Ang totoo po niyan, napakasipag ng asawa ko. Ako talaga ang may gusto na wag na siyang magtrabaho. Kasi gusto po namin bumuo ng pamilya. At gusto ko po na alagaan lang niya ang mga magiging anak namin. Saka, syempre po, dapat tutok lang siya sa pag-aasikaso sa magiging pamilya namin. Ay nako, ewan ko sa'yo Rico. Okay bueno, may pagkain sa mesa. Kumain na lang kayo at may pupuntahan ako sandali. Bago tuluyang lumabas ng bahay, ay tiningnan pa ulit ako ng mama ni Rico. Yung tipong gusto yata akong lamunin ng buo. Mula ulo hanggang paa ang tingin niya sa akin. Napayuko na lang ako. Niyakap ako ng asawa ko para palubagin ang loob ko. Mahal, huwag mong seryosohin si mama. Sa una lang yan. Pero kapag nagkakilala kayong mabuti, malalaman mo kung gaano siya kabait. Baka sinusubukan lang yan tibay ng loob mo. Kung hindi mo susukuan dahil sabihan ng estrikta. Okay lang naman ako, mahal. Hindi lang siguro ako sanay. Lalo at mama mo yung nagsasalita. Basta, sundin mo lang lahat ng sinasabi ni mama. Ayaw niya nang kinukontra siya at pinangungunahan. Kapag naging masunurin ka sa kanya, sinisiguro ko sa'yo na hindi mo siya ipagpapalit bilang biyanan. Tumangutango na lang ako sa mga sinabi ng asawa ko. Nanay niya yun eh. Baka nga mabait sa kanya. Pero yung pinakikita niya at ipinararamdam sa akin, grabe ang sakit. Para akong pako na ipinupukpok hanggang sa bumaon. Pero syempre, nandun na kami.
Hindi ko naman pwedeng talikuran ng ganun-ganun na lang ang asawa ko. Alam ko na kailangan kong pakisamahan ng mama niya sa ayaw ko man o sa gusto. Inihanda ko na lang ang sarili ko. Sabi ko, magpapakabait ako sa abot ng makakaya ko. Makasundo ko lang ang biyenan ko. Nung hindi pa pumapasok si Rico sa trabaho, medyo okay pa ang pakikitungo sa akin ng biyenan ko. Hindi man niya ako masyadong pinapansin, ay hindi niya naman ako sinusungitan. Pero alam mo ba, yung pakiramdam na malamig talaga siya sa'yo. Nung pumapasok na sa trabaho ang asawa ko, doon ko mas nararamdaman na nakatungtong ako sa numero. Ma, ako na po maghuhugas ng mga pinggan. Hindi na. Sanay akong gawin mag-isa to. Sige po. Ma, kung may iuutos po kayo sa akin, tawagin niyo lang po ako. Melody, hindi ba sabi mo nagkasambahay ka naman? Opo, Ma. O bueno, magmula bukas, ikaw nang maglilinis ng bahay. Mula sa itaas hanggang sa baba. Kapag aalis ako, ayoko nang tinatanong ako kung saan ako pupunta. Pati sa pag-uwi, ayokong tinatanong kung bakit ngayon pa lang ako. At ang gusto ko, pagdating ko, malinis ang bahay. Pero ang pagluluto sa akin, hindi ako kumakain ng luto ng tao na hindi ko naman gaanong kilala. Sige po. Maliwanag ba? Opo, Mama. Malinaw po. At isang bagay pa nga pala, ayokong makikialam o makakasira ka ng kahit na anong gamit dito sa bahay. Bawat kasangkapang makikita mo rito, may halaga, mahal ang presyo, o bigay ng kilalang tao. Kaya matuto kang mag-ingat. Opo, Ma. Habang magkatabi kami sa higaan ni Rico, ay napansin niya ang kawalan ko ng kibo. Mahal, may problema ba? Wala naman, mahal. Wala. Kanina pa ako nagkikwento ng mga ganap sa trabaho. Ni wala ka man lang reak-reak. Ni hindi mo yata pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko lang talaga maiwasang isipin yung mga bilin sa akin ni Mama Choleng. Katulad ng ano? Hindi. Wala. Puro tungkol lang naman dito sa bahay. Siguro, natatakot lang akong magkamali. Ay, mahal naman. Huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin kay Mama. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang makarinig kami ng sumisigaw ng tulong mula sa labas. Boses lalaki. Halos sabay kaming napatakbo ni Rico sa bintana. Nakita nga naming may lalaking tumatakbo. Hindi gaanong malinaw ang isinisigaw niya. Basta ang naulinigan ko lang ay tulong. Tulungan niyo ko. Bukod doon, may sinabi pa siya na hindi ko na nga naiintindihan dahil palayo na. Ano kayang nangyayari? Hindi ko alam. Sandali, lalabas ako. Mahal, sasama ako. Sumunod ako kay Rico. Pero paglabas pa lang namin ng kwarto, ay hinarang na kami ng biyenan ko. Saan kayo pupunta? May lalaki pong sumisigaw habang tumatakbo sa labas, Ma. Humihingi ng tulong. At anong balak mo? Habulin siya, tulungan? Paano kung ikaw ang mapahamak? Pero Ma, kailangan niyo po ng tulong. Ay, bakit? Alam mo ba kung anong nangyayari? Hindi lahat ng sumisigaw ng tulong nangangailangan ng tulong. Baka mamaya, may ginawa pala siyang masama kaya siya hinahabol o ano. Ay, Melody, hindi ba dapat sinasabihan mo yung asawa mo sa mga ganitong senaryo? Lagi mong iisipin ang kapakanan ng anak ko. Opo, Ma. Rico, tayo na sa loob. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Sa loob ng silid ay naupo na lang si Rico sa gilid ng kama. Ako naman, tumatanaw sa bintana. Mahal, paano kung kailangan talaga ng lalaki ang tulong? Yun ang nga rin ang iniisip ko eh. Kaso, si Mama, Paano kung ikaw yung nasa ganong sitwasyon? O ako? Baka wala rin tumulong sa atin. tama na Melody. Iniisip lang din ni Mama ang kapakanan natin. Bumalik ka na sa higaan. Matulog na tayo. Maaga pang pasok ko bukas. Dahil sa nangyari, naisip ko
na ganun pala si Rico. Kahit sa gitna ng panganib ng iba, ay kaya siyang pigilan ng nanay niya. Ako naman, kaya naman ako nagpapigil din, ay dahil alam kong hindi talaga ako pwedeng kumontra. Pero siya bilang anak, hindi niya kayang sumuway sa ganoong paraan. Yung tipong kung ano talaga ang sabihin ng mama niya, ang siyang susundin. Tahimik akong nahiga sa tabi niya habang idinadalangin na sana ay nakaligtas ang lalaki kung anuman ang senaryo na napasok niya. Kinaumagahan, pagpunta ko sa kusina, nakita kong bukas na bukas ang ref. Nandoon pala ang biyenan ko at may kinukuhang mga tipak-tipak na karne. Napalingon siya sa akin nang maramdaman niya siguro ang presensya ko. Good morning po, Ma. Ang dami naman yan ah. Ano pong okasyon? Ano po bang balak niyong lutuin? Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko sa'yo? Ayokong tinatanong ako. Sorry po, Ma. Nakapaglinis ka na ba ng bahay? Hindi pa O po. ano pang hinihintay mo? Hindi yata manugang ang tingin sa akin ng biyenan ko, kundi kasambahay lang talaga. Ganun kababa ang tingin niya sa akin. Nagkape lang ako, tapos inumpisahan ko ng maglinis sa ikalawang palapag ng bahay nila. Nang nagpupunas na ako ng terrace sa taas, ay nakita kong lumabas ng gate ang biyenan ko. Dala ang 2 bayong. Sa isip ko, doon niya siguro inilagay ang mga karne na kinukuha niya sa ref kanina. Saan niya naman kaya dadalhin ang mga yon? Nagbebenta kaya siya ng karne? Wala namang nabanggit sa akin si Rico. Ang sabi lang niya sa akin, may palayan sila na siyang inaasikaso ng mama niya mula nung mapatigil sa pagtatrabaho dati sa opisina. Sinundan ko ng tingin ang biyenan ko mula sa taas. Nakita kong pumasok siya ng kakahuyan sa di kalayuan sa bahay. Matapos kong maglinis ng buong bahay, ay naisipan kong lumabas para bumili ng soft drink. May tindahan naman akong nakita. Narinig kong pinag-uusapan ng tindera at ng isang bumibili na may lalaki raw na hinabol kagabi at ang humahabol daw ay isang aswang. Kawawa nga raw, mukhang natroma yung lalaki. Natulala matapos sabihin sa pamilya na aswang ang humabol sa kanya. Pero mabuti na nga lang at hindi naabutan, nakaligtas pa. Parang gusto ko ring matulala sa narinig ko. Yun din siguro ang lalaking naririnig namin ng mag-asawa na humihingi ng tulong. Nagmamadali akong umuwi. Pag-uwi ni Rico ng hapon ay wala pa ang mama niya. Hindi pa nakababalik. Si mama? Hindi ko alam eh. Bakit hindi mo alam? Kayong magkasama rito sa bahay. Hindi nga raw ako pwedeng magtanong kung saan siya pupunta at kung anong oras siya babalik. Kanina nga, napagalitan ako nung tanungin ko kung anong lutong gagawin sa karne. Hindi pala niya lulutuin yun. Dala niya kanina nung umalis siya. Ganun ba? Anong klaseng karne naman yun? Karne ng baboy siguro. Yun nga sanang itatanong ko sa'yo eh. Kung nagbebenta ba ng karne ang mama mo? Kasi, ang lalaki ng tipak nun. 2 bayong ang bit-bit niya kanina. Sa pagkakaalam ko, hindi. Pero, ewan ko rin kung sumasideline si mama. Masyado rin kasing malihim yun eh. Alam mo ba dati, kapag nauubusan ng pera si papa, bigla na lang may inilalabas si mama na mula sa kinita niya sa sideline niyang trabaho. May isa pa nga pala akong sasabihin. Ano yun? Tungkol dun sa lalaking may humahabol kagabi. Kasi pinag-uusapan siya kanina sa tindahan. Oh, ano raw? Ang humahabol pala sa kanya ay aswang. Aswang? Yun ang sabi nung alis sa tindahan eh. Natulala nga raw yung lalaki. Alam mo, huwag kang papaniwala sa sabi-sabi lang. Baka naman lasing lang yung lalaki. At akala niya, aswang ang humahabol sa kanya. Malay mo kung kaaway niya pala. Paano kung totoo? Kung totoo man yon, wala tayong magagawa kundi mag-ingat. Kaya ikaw, huwag kang labas ng labas. Hindi mo pa kilala ang mga tao rito.
paano ko naman sila makikilala? Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Basta mag-ingat ka. At saka ayaw ni mama ng babaeng palatambay sa labas. Puro chismis lang ang masasagap mo. Uso rin dito sa probinsya yan. Kilala mo naman ako eh. Hindi ako ganun. Nung araw na yon, dalawa ang gumugulo sa isip ko. Ang tungkol sa aswang at kung saan ba nagpupunta ang biyenan ko. Kumakain na kami ng hapunan nang dumating ang biyenan ko. Ma! Kain po kayo. Ma, saan ka ba galing? Ba't ngayon ka lang? May pinuntahan lang akong importante. Halika na ma, sumabay ka na po sa amin sa pagkain. Hindi ako nagugutom. Gusto ko na magpahinga. Sige po, pahinga na kayo. Mahal, okay lang ba si Mama? Mukha namang okay lang siya eh. Bakit naman? Wala naman. Para kasing matamlay siya eh. Pagod lang siguro dun sa pinuntahan niya. Kung saan man yun. Pag maganda ang mood niya, usisain ko. Nung mga sumunod na araw, panay-panay ko nang nakikita ang biyanan ko na umaalis. Minsan, may dalang bayong. Minsan naman ay wala. Napapaisip talaga ako kung sa palayan lang ba talaga siya nagpupunta o ano. Kasi tuwing uuwi siya, ay mukha siyang pagod na pagod. Yung tipong ihihiga na lang talaga niya. Iisang beses, tapos na ako sa mga gawain ko sa bahay. Bandang hapon na, lumabas pa rin ang biyanan ko. Naisipan kong sundan. Alam ko namang gabi pa darating si Rico. Dahil nagsabi siyang mag-o-overtime. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Malakas ang pakiramdam ng biyanan ko. Kaya medyo nilalayuan ko ang distansya. Basta abot pa siya ng tanaw ko. Ano kaya? O sinong pinupuntahan niya dito sa Kakahuyan? Mukhang wala ng kabahayan dito. Mga ilang saglit pa ay natanaw ko ang lumang bahay na sa tingin ko yun ang direksyong tinutumbok ng biyanan ko. Halatang luma na ang bahay pero mukhang maayos pa naman. Hindi na ako nakalapit man lang doon dahil bigla akong nalingunan ni Mama Choling at hindi kaagad ako nakapagtago. Melody! Mama Choleng? Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na sundan ako? Wala po. Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Kaya po sinundan ko kayo. Sorry po, Ma. Humakbang siya palapit sa akin. Nagalit ang mukha. Nang tuluyang makalapit ay hinila ang buhok ko at binalaan ako. Sa lahat ng ayoko, yung minamanmanan ako. Ito na ang una at huling beses na susundan mo ko. Dahil kung hindi, higit pa sa sabunot ang matitikman mo. Naiintindihan mo? Opo, Ma. Opo. Aray ko, bitawan niyo na po ang buhok ko, Ma. Umuwi ka na. At wala kang sasabihin sa anak ko ng kahit na ano tungkol dito. Maliwanag! Opo, maliwanag po. Sige na, umuwi ka na. Padabog niyang binitawan ang buhok ko. Halos ipagtulakan ako paalis doon. Ako naman, sa takot, ay lakad-takbo ako pauwi ng bahay. Nung gabing pagdating ng asawa ko, ay sabay-sabay kaming naghapunan. Nakayuko lang ako. Nagpapakiramdaman kami ng biyanan ko. Pero syempre, wala akong balak isumbong sa asawa ko ang nangyari. Baka ako pa ang sisihin kung bakit kasi sinundan-sundan ko pa ang nanay niya. Sa totoo lang, kaya ako ginawa yon ay dahil may kutob akong may inililihim ang biyanan ko. Hindi ko lang alam kung gawain, tao o bagay. Basta alam ko na meron. Bagamat natatakot ako sa kanya bilang biyanan, sinabi ko sa sarili ko na isang araw ay matutuklasan ko rin ang lihim niya. Babalikan ko ang bahay na yon at itataon kong wala siya. Nang nakahiga na kami, kinumusta ni Rico ang maghapon ko. Nagsinungaling ako sa kanya para wala nang usapan. Okay ka lang ba rito, mahal? Okay lang naman, mahal. Medyo nakakapag-adjust na ako. Good. At sana magkasundo na rin kayo ni Mama. Sana nga, mahal. Nakita mo pa ba siyang lumabas ulit na may bit-bit na bayong ng karne? Hindi na. Baka isang beses lang yun. Matulog na tayo. Inaantok na ako eh.
Kinabukasan, nagtaka ako kung bakit tanghali na ay sarado pa ang silid ng biyenan ko. Palagi siyang maagang gumigising at nagpupunta ng palayan. Tapos uuwi sa tanghali para magsiesta at lumabas ulit ng hapon. Pero nung araw na yon ay nanatili siyang nakakulong sa loob ng kwarto. Napilitan akong katukin para alamin kung anong nangyayari sa kanya. Hindi siya nagbukas ng pinto pero sumagot siya. Sabi niya, masama ang pakiramdam niya. Ayaw niya ng istorbo kaya hayaan ko lang daw siya. Kahit ayaw magpaistorbo ng biyanan ko, ay nanatili akong nakabantay sa kanya sa labas ng silid. Kapag may gagawin ako, umaalis ako ron. Pero kapag nakakatapos ako, ay binabalikan ko siya at pinakikiramdaman. May pagkakataon na naglakas ako ng loob, nakatukin ulit at tanungin kung nagugutom na ba siya, kung okay lang ba siya. Kaso, wala talaga akong nakukuhang tugon. Naabutan nga ako ni Rico na nasa labas ng pintuan ni Mama. Melody, anong ginagawa mo dyan? May problema ba? Si Mama kasi masama ang pakiramdam. Ayaw niyang magpaistorbo. Ilang beses ko na siyang kinakatok para kumain. Subukan mo, ikaw naman. Siguradong pagbubuksan kanya. Sige, pakihawakan mo muna tong bag ko. Akin na. Ma? Ma? Ma, ako to. Pakibuksan po ng pinto. Nakailang tawag pa si Rico bago pinagbuksan ang biyanan ko. Sinabihan ko ng asawa mo na huwag akong istorbohin. Bakit bang tigas ng ulo nyo? Ma, nag-aalala lang sa yung asawa ko. At syempre pati ako. Masawa raw ang pakiramdam mo eh. Hindi ka kumakain maghapon. Wala ka ring ininom na gamot. Kaya sinong hindi mag-aalala? Kaya ko ang sarili ko. Hihingi ako ng tulong kung kailangan ko. Huwag niyo na ulit akong iistorbohin. Pagkasabi niya noon, pinagsarahan na ulit niya kami ng pintuan. Nagkatinginan na lang kami ni Rico. Pero bago maisara ng biyanan ko ang pinto, ay may napansin ako sa braso niya na parang sugat. Hindi ko pa masiguro noon kung sugat nga ba na para ring kagat. Hindi ko muna sinabi sa asawa ko dahil ayokong dagdagan pa ang mga aalalahanin niya sa nanay niya. Sinabi ko na lang na wag na siya mag-alala. Bukas ay mayat maya ko pa rin kakatukin si Mama. Nakita naman namin na okay lang ang nanay niya dahil nakatayo pa nga at nakapagsermo ng konti. Kinabukasan ay ganun pa rin ang sitwasyon. Hindi pa rin lumalabas ng silid ang biyanan ko. Kaya naisip ko, ako na muna ang mamamalengke. Pero bago ko gawin yon, ay dumaan ako sa kwarto niya. Ma? Ma? Ma, ako na po muna ang mamamalengke ha. Wala na po kasi tayong maluluto sa ref. Wala na pong laman. At saka po, may iba pa po akong bibilhin na kailangan natin sa kusina. Tulad kahapon, ay wala na naman akong nakuhang tugon. Kahit ganon, sabi ko sa sarili ko, ay tutuloy pa rin ako. At least nagpaalam ako sa kanya. Alam ko naman na narinig niya yung mga sinasabi ko. Ayaw lang talaga niya akong tugunan. Mabigat talaga ang loob niya sa akin. Kinuha ko na ang bayong. May pera nawang iniwan si Rico sa akin at yun ang ipinamili ko. Nang nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad patungo sa palengke, ay napahinto ako. Bigla kasing pumasok sa isip ko yung bahay sa kakahuyan. Total naman ay nagkukulong pa sa silid ang biyanan ko. Naisip ko na ngayon ko na isasagawa ang plano kong pag-alam sa pinupuntahan niya. Siguradong hindi niya ako masusundan dahil masama pa ang pakiramdam niya. Bibilisan ko naman. Nagmadali na nga ako. Hindi muna ako tumuloy sa palengke. Lakad takbo ako pagdating sa kakahuyan. Muntik ko pang makalimutan ang daan. Pero nang sa wakas ay matanaw ko ang bahay, nabuhayan ako ng loob. Hindi pala ako naligaw. Hindi na ako tumakbo. Naging mabagal at maingat na ang bawat hakbang ko. Habang papalapit ako sa bahay, nadismaya nga lang ako nang makita kong
Nakakandado. Napabuntong hininga ako. Paano ko makikita ang lihim ng loob kung nakasara pala? Kung sa bagay, bakit nga naman niya yun iiwan ng nakabukas? Lumigid pa ako sa likod, pero wala talagang ibang daan kundi sa harap. Nang magsimula na akong maglakad paalis doon, ay bigla akong natigilan. Nakarinig kasi ako ng mga munting ingay, mga kaluskos mula sa loob ng bahay. Kaya napaharap ulit ako ron. Tapos naramdaman ko na parang may presensyang nakatanaw sa akin mula sa itaas. Unti-unti lang ang pagtingala ko. Mula sa bintana sa itaas, nakita ko ang isang anino. Tila anino ng babae na nasa pagitan ng magkadugtong na bintanang kapis. Mukhang hindi siya normal. Parang kinakalmot-kalmot niya ang bintana. Pilit na binubuksan. Nakaramdam ako ng takot. Napaatras ako. Nagmamadali na akong umalis doon. Pagdating sa bahay, habang inaasikaso ko ang mga pinamili ko, ay hindi ako mapakali. Naisip ko kasi ang naaninag ko sa bintana ng bahay na yon. Pero baka naman, may diferensya lang talaga sa pag-iisip ang nakatira. Kaya ganoon. Natanong ko tuloy ang sarili ko kung kaano-ano kaya ng asawa ko ang nakatira doon na laging pinupuntahan ng biyenan ko para magkaroon ako ng idea. Kahit papaano ay binanggit ko yun kay Rico nung nakahiga na kami. Mahal, may iba pa ba kayong kamag-anak dito sa probinsya? Marami. Bakit mo na itanong? Wala naman. Kasi wala kang ipinapakilala sa akin, kundi ang mama mo lang. Naisip ko lang baka meron pa kayong ibang kamag-anakan dito. Katulad ng tito, ng tita, mga pinsan. Ganon. Ano kasi, hindi kasundo ni mama yung mga yun. Kaya walang saysay na ipakilala pa kita. Ganon ba? Maski isa sa kanila, walang kasundo ang mama mo? Teka ha, baka naman isipin mo, masama ang ugali ng mama ko kaya wala siyang kasundo. Kaya tumigas ang loob ng mama ko sa kanila, dahil na rin sa mga ugaling pinakikita nila kay mama noon. Ganon ba? Mga kaibigan. Siguro naman may mga kaibigan ng mama mo, no? Wala rin siya noon eh. At teka, bakit ganyan ang mga tanong mo? Wala naman. Isang beses kasi, sorry kung sinundan ko si mama ha. Nung may bitbit siyang 2 bayong ng karne, nakita ko kasi siya. Pumasok siya sa kakahuyan. Tapos, nakita ko may bahay pala ron. Kaya inisip ko, kung sino bang nakatira doon sa pinupuntahan ni mama. May pinupuntahan siya doon? Hindi ako sigurado eh. Hindi ko sigurado kung doon nga sa bahay na yun siya nagpunta. Pero, yun lang kasi yung nakita kong bahay doon eh. At saka ano? nahuli niya akong sinusundan ko siya. Kaya ayun, nagalit siya sa akin. Ayoko na sanang sabihin sa'yo to. Hindi ko lang talaga natiis ngayon. Hindi ka dapat naglilihim sa akin. Iyan ang lagi mong tatandaan. Kaya mag-alala ako o hindi. Sorry na. Mahal, pwede bang sa atin lang to? Kasi magagalit na naman sa akin si mama kapag uusisain mo siya ng tungkol doon. Kailan ba naman kita ipinahamak? Hayaan mo, sa rest day ko, puntahan natin yung sinasabi mo. Baka nga may nililihim sa atin si mama na kailangan nating malaman. Akala ko, nagkamali ako sa pagsabi nun kay Rico. Pero mabuti na lamang at sinang-ayunan niya ako at hindi siya nagalit sa ginawa kong pagsunod doon kay mama. Dahil sa pangako niyang pupuntahan namin ang bahay sa kakahuyan, ay medyo napanatag ako at syempre umasa. Kaso, pagdating ng rest day niya, ay biglang hindi kami natuloy. Pinapasok kasi siya ng boss niya. Sorry mahal, kailangan ko rin pumasok ngayon eh. Ganon ba? Sige na.
Sa ibang araw na lang natin ituloy ang plano natin. Okay. Basta ha, huwag kang pupunta ron mag-isa. Kailangan kasama mo ko. Okay. Siya nga pala, si Mama. Kanina hinatiran ko na ng pagkain sa kwarto niya. Mukhang okay naman na siya. Pero wag mo na lang istorbohin. Sige, Aalis na ako ha. Bye! ingat ka. Pag-alis ng asawa ko, ay lumabas ng silid ang biyanan ko at uminom ng tubig. Nakita ko ulit yung parang kagat sa braso niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong kahit na alam kong magagalit na naman siya. Ma, may sugat po kayo sa braso. Gusto niyo po bang gamutin ko? Lahat napapansin mo. Huwag mo kong pakialaman. Ang pakialaman mo, yung mga gawain mo rito. Kumakapal na naman ang alikabok ng mga muebles. Sige po, lilinisin ko na po. Pagtalikod ko sa kanya ay bigla akong nahilo at nakaramdam na para akong nasusuka. Kaya tumakbo ako sa lababo. Doon ko inilabas. Nilapitan ako ng biyenan ko at pinagalitan. Hindi raw dapat ako sumusuka sa lababo. Dapat daw sa banyo. Pinapalinis niya sa akin agad. Hindi na lang ako kumibo. Yung pagkahilo ko at pagsusuka ay nasundan pa ng ilang beses. Kaya't nagduda na ako sa sarili ko. Mukhang nagdadalang tao na ako. Kasabay nun ay nakita ko na naman ang biyenan ko na may bitbit na tipak-tipak ng mga karne. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang natitigilan. Tila namumroblema. Tapos may narinig na naman akong usap-usapan sa labas na may umatake na naman daw na aswang. Sinabi ko sa asawa ko ang nabalitaan ko sa labas tungkol sa gumagala na namang aswang. Ay, wag mo nang intindihin yon. Ganyan talaga mga chismosa rito sa lugar namin. Kapag wala nang mapagchismisan, ayan, gumagawa na lang sila ng mapag-uusapan. Paano naman kung totoo? Di ba nakakatakot din? Ba't ka naman matatakot? Hindi ka naman lalabas ng gabi. Sasabihin ko sana kay Rico ang hinala ko na buntis ako. Kaya ako natatakot na bigla na naman akong nakaramdam ng pagduduwal. Kaya bigla akong tumayo sa higaan at lumabas ng silid. Susuka sana ako sa lababo. Pero nakita ko ang biyenan ko na nakatayo sa kusina at nakatingin ng masama sa akin na para bang winawarningan ako sa pagsusuka ko doon. Kaya sa halip sa lababo ay sa banyo na lang ako tumakbo. Paglabas ko ng banyo, nakaabang na pala sa akin ang asawa ko. Kailan ka pa ganyan? Ha? Ilang araw na nga eh. Masama lagi ang pakiramdam ko. Tapos nagsusuka. Mahal, kailangan mo magpatingin sa doktor. Baka nakabuo na tayo. Sige. Tumingin ako sa biyenan ko na nandoon lang. Bagamat hindi nakatingin sa amin, ay alam ko na nakikinig siya sa usapan namin. Hindi man lang siya nag-react. Kahit nilapitan na siya ng asawa ko at sinabi na baka buntis ako. Ang sabi lang niya, ganun ba? Tapos pumasok na siya sa silid niya. Grabe di ba? Wala man lang bahid ng pakikisaya sa aming mag-asawa sa posibilidad na magkakaanak na kami. Magkakaapo na siya. Parang nalungkot pa nga. Mukhang hindi pa handa si Mama na magkaapo ha. Yaan mo na lang. Baka nabigla lang siya. Okay lang. Hindi pa rin nga tayo sigurado eh. Kung buntis nga ba talaga ako. O sadyang masama lang ang pakiramdam ko. Bukas na bukas, magpapacheck up ka. Pasasamahan kita kay Mama. May pasok kasi ako eh. Naku, wag na. Kaya ko naman eh. Kaya ko namang magpatingin mag-isa. Alam mo ba ang center dito? Marunong naman ako magtanong. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ikaw ang bahala. Excited na akong malaman ang resulta. Ako rin, syempre. Nung lumabas ako para hanapin ang center, pumasok sa isip ko na dumaan ulit doon sa bahay sa kakahuyan. Baka sakaling may makita ulit ako. Pero nagbago ang isip ko.
Ayoko kasing matakot sa araw na yun. Kaya saka na nga lang, pagkasama ko na si Rico, hinanap ko na lang ang center. Grabe, hindi ko maipaliwanag yung saya na nararamdaman ko nung unang beses kong malaman na tama nga ang hilala namin ng asawa ko. Nagdadalang tao nga ako. Panay ang pasasalamat ko kay Lord, pero hindi ko maiwasang kabahan nang makita ko ang biyenan ko na nakapamewang sa pintuan pag-uwi ko. Sa kagaling, Nagpa-check up lang po sa center, ma. ganun ba? At hindi ka man lang marunong magpaalam? Sorry po, ma. Saradong-sarado po kasi yung kwarto nyo eh. Alam ko naman po na magagalit ka kapag inistorbo ko ang pagtulog mo. Sa susunod, kailangan mong ipaalam sa akin kung saan ka pupunta. Ayoko nang nilalampasan mo ko. Opo, ma. Pero kung kinato ko siya para magpaalam, sigurado naman ako na paggagalitan din niya ako at ipaaalala sa akin na hindi ko siya dapat iniistorbo. Mahirap talagang ispilingin ang biyenan ko. Mata pobre. Sala sa init, sala sa lamig ang ugali. Ni hindi man lang tinanong kung ano ang resulta ng pagpapacheck up ko. Sinabi ko na lang sa sarili ko na magmula ng araw na yon ay iiwasan ko na ang magpaka-stress sa biyenan ko at magpagod masyado. Araw-araw ba naman kasi, mula itaas hanggang baba ng bahay ang nililinis ko. Pati mga halaman sa hardin niya, sa akin rin inaasa. Hindi naman po sa nagrereklamo ako. Kaya lang, ginawa na talaga akong kasambahay ng biyenan ko. Dahil wala naman daw akong natapos at walang trabaho. Kaya siguro ganon, hindi manugang ang tingin niya sa akin. Wala ring pagsidlan ang tuwa ng asawa ko nang malaman na nagdadalang tao nga ako. Nabuhat pa nga niya ako sa sobrang saya na nararamdaman niya. Medyo nailang lang ako kasi nakita kong nakatingin sa amin ang biyenan kong nakaismid ang mukha. Ma, narinig niyo ba yon? Magkakapo na kayo! Rico anak, pwede bang ipagtimpla mo ako ng kape? Medyo masama na naman kasi ang pakiramdam ko. Ganun po ba? Sige po. Mahal, pwede bang ikaw na muna ang magtimpla ng kape para kay mama? Rico, ikaw ang gusto kong magtimpla ng kape ko. Sige na, mahal. Alam mo naman, pagdating sa pagkain at inumin, hindi pa nagtitiwala sa akin si Mama Choleng. Okay. Nung gabi, naalimpungatan ako sa sobrang init ng pakiramdam. Bukas naman ang dalawang electric fan. Sira kasi ang aircon noon. Gusto ko sanang buksan din ang bintana para may pumasok ding hangin mula sa labas. Kaso, naalala ko yung sabi-sabi na may gumagalang aswang. Napatingin ako sa tiyan ko kaya hindi ko na lang binuksan. Lumabas na lang ako ng kwarto namin para uminom ng tubig. Paglabas ko pa lang ng kwarto ay nakita kong bukas pa ang bintana. Isasara ko sana, kaso natanaw ko na ang biyenan ko sa balkonahe. Nakaupo sa tumba-tumba niya ron. Tumingin ako sa orasan. 11:00 na pala ng gabi. Ano pang ginagawa niya ron? Dumiretso na ako sa kusina at uminom ng tubig. Kahit papano naman ay daibsan ang init na nararamdaman ko. Nung pabalik na ako sa kwarto namin, sumulyap ulit ako sa balkonahe. Wala na ron ang biyenan ko. Akala ko pumasok na rin ang kwarto niya. Pero narinig kong bumukas ang gate. Kaya napatakbo ako sa pintuan para tingnan. Pagtingin ko, si Mama Choleng palabas ng gate. Natakot naman akong sundan dahil alanganing oras at buntis ako. Kaya tumakbo ako sa silid namin at ginising ang asawa ko. Kahit alam kong maaga pa ang pasok niya bukas. Bakit, mahal? Si Mama, lumabas! Ano? Lumabas siya ng gate! Anong oras na ba? 11:00 na ng gabi. Nagmamadaling bumangon si Rico. Nagsuot ng jacket. Saan direksyon siya nagpunta? Hindi ko na nakita eh. Kasi ginising na kita agad. Pero may hinala ko. Baka sa kakahuyan na naman siya magpupunta. O sige,
Dito ka lang ha. Hahanapin ko siya. Sasamahan kita. Ano ka ba? Isipin mo ang anak natin. Diyan ka lang ha. Hintayin mo lang kami dyan. Rico, sandali. Magdala ka ng asin. Ako na ang kumuha ng asin na ipinadala ko sa asawa ko. Mahirap na. Malalim na kasi ang gabi at puro puno pa ang paligid. Baka madali siya ng pinag-uusapang aswang sa lugar na yon. Sa kabila ng kagustuhan kong sumama, ay hindi na ako nagpumilit. Dahil tama naman si Rico. Dapat kong isipin ang nasa sinapupunan ko kesa kaligtasan ng biyanan ko. Habang hinihintay ko sila, ay paruot parito ako. Hindi ako mapakali hanggat hindi sila nakababalik. Maya-maya, bigla na lang gumalaw ang mga halaman sa hardin ni Mama. Na para bang may napasadlak doon. Napaatras ako. Pumasok agad ako sa loob ng bahay. Inilak ko ang pinto at doon ako sa bintana sumilip. Tiningnan ko kung gagalaw pa ulit yon. Hindi naman siguro aswang yon. Nakiramdam pa ako. Hindi ako kumukurap sa pagtitig sa bahaging yon ng mga halaman ng biyanan ko. Wala pa sigurong 1 minuto ang nakalipas ay gumalaw ulit. Lumabas mula roon ang isang nilalang na sa tingin ko kuba. Lalaki ang bulto, walang damit pang itaas, nakapantalon pero may sira. Nakatalikod sa akin kaya hindi ko nakita ang mukha. Lumingalinga siya sa paligid kaya sinara ko ng bahagya ang bintana. Nakasili pa rin ako sa maliit na bukas niyon. Bigla siyang tumalon sa bakod namin, palabas at tumakbo palayo. Halos hindi ako makahinga sa kaba sa isipin na hindi normal na tao ang nakita ko. Baka siya na yung pinag-uusapan ng mga kapitbahay na gumagalang aswang. Kung paano siya nakarating sa loob ng bakod namin ay hindi ko alam. Baka tumalon din mula sa labas. Lalo tuloy akong natakot para sa asawa at binan ko na hindi pa rin nakababalik ng bahay. Nag-aalala ako na baka makasalubong nila ang aswang na yun. Mga nasa 5 minuto lang siguro ang lumipas mula nang tumalon palabas ng bakod namin ang nilalang na yon. Nang makahinga ako ng maluwag, natanaw ko na kasi ang asawa ko na parating. Buhat si Mama. Pinagbuksan ko agad ng pinto. Anong nangyari sa kanya? Sandali! Ihihiga ko muna si Mama sa kwarto niya. Nang maayos na ni Rico ang mama niya sa kwarto, ay saka kami nag-usap sa sala. Tama ka. Sa kakahuyan nga siya pumasok. Mukhang may gusto siyang puntahan doon, kaya hindi muna ako nagpakita sa kanya. Gusto kong malaman. Kaso hindi ko alam kung nararamdaman ba niya ang presensya ko. Kaya bigla siyang naghihimatay-himatayan o sadyang nahilo siya at nahimatay sa kalagitnaan ng kakahuyan. Nilapitan ko agad at kinarga. Ganun ba? Mabuti at walang nangyaring masama sa inyo sa kakahuyan. Rico, may sasabihin din ako. Ano yun? Kanina, habang hinihintay ko kayo, may lalaking tumalon sa bakod natin. Nagtago saglit sa halamanan ni Mama, pero umalis din agad. Tumalon ulit sa bakod at mabilis na tumakbo palayo. Ano? Teka, anong itsura? Sino lalaki yun? Sa tingin ko hindi siya normal. Nakabayukos ang katawan niya. Wala siyang suot pang itaas. Tapos, ang dumi ng pantalon niya. Rico, baka isa siyang aswang. Baka siya yung sinasabi ng mga tao. Napagala-gala rito sa lugar natin. Aswang? Nakita mo bang ang mukha niya? Hindi. Nakatalikod kasi siya eh. Kung ganon, posible rin namang magnanakaw. Kakaiba ang liksi niya. Pati ang taas ng pagtalon niya. Parang hindi kaya ng ordinaryong tao. Takot na takot nga ako eh. Kasi baka matsyempohan niya kayo sa labas. Simula ngayon, huwag ka nang magpapawala ng asin sa bulsa mo. Samahan mo na rin ang bawang. Ikaw din pag-aalis ka. Madalas pa namang inaabot ka ng gabi sa daan. Kaya ko namang ingatan ang sarili ko. Ang inaalala ko, kayo ni Baby.
at ni Mama kapag wala ako rito. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat din ako palagi. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay kinausap ni Rico ang mama niya. Nagtaka nga ako kasi sumabay sa amin sa almusal na hindi naman niya ginagawa dati. Mas gusto niya na mag-isa lang na kumakain. Ma, bakit ba hating gabi na lumalabas pa kayo? Saan ba kayo pumupunta? Hindi ko alam. Siguro, nag-sleepwalk na naman ako. Nag-sleepwalk. Nakita ko siya sa tumba-tumba niya. Nagising naman. At nakatanaw lang sa malayo na parang malalim ang iniisip. Imposibleng naglakad siya ng tulog. Na naman? Kailan po kayo nag-sleepwalking? Pangalawang beses na kagabi. Mabuti nga't nakita mo ko. Dahil kung hindi, baka napahamak na ako ron. Ay, Ma, sana hindi na maulit yung nangyari kagabi. Paano ko masasabing hindi na mauulit? Kung hindi ko naman namamalayan na naglalakad ako ng tulog. Sinasabi mo bang nagsisinungaling lang ako? Nako, hindi po Ma. Ang ibig ko lang sabihin, sana hindi nyo na ulit maranasan ng sleepwalking na yan. Dahil delikado po. Lalo na't may aswang daw na nakapasok sa bakura natin kagabi. Nakita mismo ni Melody. Ano ikaw mo? Opo, Mama. Lalaking aswang po sa tingin ko. Pero mabuti na lang po at umalis din siya kagad. Parang nagtago lang po siya saglit sa halamanan nyo. Tapos, tumalo na ulit siya ng bakod palabas. Hindi ako naniniwalang aswang ang nakita mo. Hindi ko rin naman po sigurado, Ma. Na aswang nga yun. Pero kasi… Tama na yan. Kaya aswang o hindi, mag-ingat na lang po tayo. At may mga kumakalat ng balita ngayon tungkol sa aswang. Kumain na tayo. Ma, hindi mo na ginagalaw yung pagkain mo. Nawala na ako ng gana. Kitang-kita ko ang kakaibang pag-aalala sa mukha ng biyenan ko. Hindi takot. Basta may pakiramdam ako na may iba siyang inaalala. Hindi pa nga siya tapos kumain, pero tumayo siya at wala nang sabi-sabi na iniwan na lang kami sa mesa. Nagkatinginan kami ni Rico. Napailing na lang ang asawa ko sa inasal ng nanay niya. Kinabukasan, nung nasa trabaho na ang asawa ko, ay nilapitan ako ng biyenan ko habang nagdidilig ako ng mga halaman niya. May kailangan po ba kayo, Ma? Ikaw siguro ang nagsabi sa anak ko na lumabas ako kagabi, no? Po? Huwag ka na mag-isip ng ipapalusot mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit. Nag-alala po kasi ako sa inyo, Mama Nung makita ko po kayong palabas ng gate, kaya sinabi ko po agad sa asawa ko. Okay. Salamat. Walang anuman po, Ma. Nagtaka ako kasi bigla yatang nag-iba ang ihip ng hangin. Parang naging mabait yata ang biyenan ko sa akin sa mga sandaling yon. Kaya nung tumalikod siya at naglakad papasok sa loob ng bahay, ay sinundan ko siya ng tingin. Nanibago talaga ako. Kinuwento ko yun sa asawa ko. Aba, ayos yun Ayaw mo nun? Magiging okay na kayo ni Mama. Sabi ko naman sa'yo sa umpisa lang yan strikta at mailap. Pero sa oras na makita niyang mabait ka talagang manugang, magiging okay din ang pakikitungo niya sa'yo. Tsaka, alam mo naman na nabigla siya nang nag-uwi ako ng asawa. Alam ko naman yon. Kaya sana nga, hindi na niya ako sungitan. Mahal, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yon? Natutuwa ako at okay na kayo ni Mama. At least, panatag akong iwan ka rito. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman matagal. Mga 1 linggo lang. May seminar kasi kaming mga managers ng kumpanya sa Maynila. 1 week kami doon. Hindi kasamang papunta at pabalik sa biyahe. 1 week? Huwag ka mag-alala. Mabilis naman lumipas ang araw Basta tandaan mo huwag kang magpapawala ng asin sa tabi mo. Hanggat maaari, puro may bulsa ang susuotin mong damit para mabilis dukutin ang asin. At saka, huwag kang lalabas ng gabi. Tatalasan mong pakiramdam mo.
Dahil kung totoo man na aswang na lalaki ang nakita mo, tiyak na naamoy na niya ang baby natin at posible kanyang balikan, kaya mag-iingat kang mabuti. Mahal naman, tinatakot mo pa ako eh. Hindi kita tinatakot. Gusto ko lang na mag-iingat ka. Siyempre naman mag-iingat ako, kahit naman hindi mo sabihin. Pero malulungkot talaga ako. Ayoko maiwan dito. Ngayon pa ba na magkasundo na kayo ni Mama? Siguradong hindi ka niya pababayaan. Ewan ko. Basta, ayoko sanang iwan mo ko rito eh. Mahal, parte ng trabaho ko ang seminar. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, kailangan kong sumama sa kanila. Hindi na ako kumibo. Alam ko naman kasi na kahit anong sabihin ko ay wala akong laban. Nasa katwiran naman ng asawa ko. Sinunod ko na lang ang gusto niya na maglagay lagi ng supot ng asin sa bulsa. Unang araw pa lang na wala siya ay balisa na ako. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit. Para bang may mangyayaring hindi maganda. Melody, halika na. Kumain na tayo ng tanghalian. Lalamig ang sabaw ng tinola. Sige po, Ma. Ay, siya nga pala. Natatandaan mo ba yung araw na sinundan mo ko? Tapos nagalit ako sa'yo at sinabunutan pa kita. Opo. Pasensya ka na. Nabigla lang ako noon. Pero ang totoo, wala namang problema kahit malaman mo kung saan ako nagpupunta. Ayoko lang talaga ng minamanmanan ako. Okay po, Ma. Gusto mo ba talagang malaman kung sino ang pinupuntahan ko sa kakahuyan? Po? Hayaan mo, mamaya. Isasama kita roon. Talaga po? Para makilala mo na rin ang nakatira sa bahay na yon doon sa kakahuyan. Sige po, Ma. Kamag-anak niyo po ba sila? Ang totoo, hindi ko sila kadugo. Pero itinuturing ko silang kapamilya. Alam po ba ni Rico? Kilala niya po ba sila? Hindi pa. Nagdadalawang isip kasi ako. Ayoko kasing isipin ng anak ko na kumuha pa ako ng kargo na dapat ay sarili ko na lang ang iniintindi ko. Ganun po ba? Oo, kaya wag mo na lang sanang mabanggit din. Saka ko na lang sasabihin sa kanya, alam mo naman, ayoko nang pinangungunahan ako, hindi ba? Sige po, Ma. O ano, sasama ka ba sa akin mamaya? Opo. Dapat ay matuwa ako, pero hindi ko alam kung bakit may kaba akong nararamdaman sa biglaang pagiging mabait sa akin ng biyenan ko at siya pa mismo ang nag-aaya sa akin doon sa bahay sa kakahuyan. Habang naglalakad kami ni Mama Choling sa kakahuyan patungo sa bahay, ay bigla kong naalala yung nakita kong bulto na tila hindi normal na tao sa bintana. Naisip ko, baka may diferensya sa pag-iisip yun, kaya ganon. Hindi ko naman masabi yon sa biyenan ko. Kasi baka ma-misinterpret ako kung itatanong ko pa. Total naman, ay makikilala ko na rin ang sinasabi niyang mga nakatira sa bahay. Halika, tumuloy ka. Ma, mukhang matagal na rin po tong bahay, ano? Oo, lumang-luma na rin. Nabili ko ito sa kakilala kong magsasaka. Napabayaan lang kaya ipinapaubaya ko na sa kanila. Napansin ko na yung mga gamit sa bahay na yon ay kabaliktaran ng mga gamit sa bahay ng biyenan ko. Kung anong inayos o sininop ng mga kasangkapan niya roon ay siya namang ikinapangit at dumi ng mga muebles sa bahay na yon. Parang lahat ay may gasgas, pati nga dingding na yari sa kahoy. May gasgas na parang kinalmot ng malaking pusa. Tapos ang amoy ay kakaiba, malansa. Hindi ko alam kung paano yun nasisikmura ng mga nakatira doon. Kahit hindi maselan tao ay maduduwal. Pero syempre, ayokong ipakita sa biyenan ko na nandidiri ako. Ang sabi kasi niya, itinuturing na niyang pamilya ang mga nakatira doon. Kaya baka ma-offend siya kapag nagsalita ako ng hindi ayos doon. Iba na lang ang sinabi ko.
habang paupo ako sa hindi maayos na sopa. Ma, dito niyo po ba dinadala yung malalaking karne? Oo, ipinapakain ko sa kanila. Nasaan na po sila? Hindi pa nakakasagot ang biyenan ko nang bigla kaming makarinig ng lagabog mula sa itaas. Sabay kaming napatingala at napatingin din sa hagdan. Sandali lang ha. Titignan ko lang muna sila sa itaas. Dito ka lang. Hintahin mo lang ako rito. At mamaya'y makikilala mo rin sila. Sige po. Naisip ko lang, bakit kaya hindi tinuturuan ng biyenan ko ang mga nakatira doon? Kasi alam ko, sobrang sela niya sa pamamahay. Paano niya nakakayang tiisin ang ganong itsura? Iginala ko pa ang paningin ko hanggang sa mapansin ko ang ilang mantsa ng dugo sa dingding. Hindi ako sigurado kung mantsa talaga ng dugo ang mga yon. Basta yun lang ang unang pumasok sa isip ko. Hindi ko tuloy maiwasan, nakabahan ng konti. Nakarinig ulit ako ng lagabog sa itaas. Tapos narinig ko ang biyenan ko na tila may pinapagalitan. Hindi ko lang maintindihan masyado ang sinasabi niya. Maya-maya ay nakita kong pababa na sa hagdan ang biyenan ko. Pasensya na. Mga bata pa kasi sila. Kaya ang hirap sawayin at pagsabihan. Mga bata po ang nakatira dito sa bahay? Yung isa, malaking bulas lang na lalaki. Pero 15 anyos pa lamang yon. Yung isa naman 13 anyos na babae. At yung bunso, 8 taong gulang pa lamang na babae. Magkakapatid po sila? Oo, magkakapatid sila. Wala po silang kasamang matanda na nakatira rito? Wala. Kaya nga madalas ko silang puntahan. Ako na ang kumakalinga sa kanila. Hindi ko naman kasi sila pwedeng isama sa bahay ko. Ang hirap kasi nilang turuan. Tingnan mo, kitang-kita naman kung gaano kadugyot ang bahay na ito. Nakailang turo na ako sa kanila kung paano maging malinis. Ang kaso, Naiintindihan ko po, Ma. ang sabi ko sa kanila, ayusin muna nila ang sarili nila bago ko sila ipapakilala sa'yo. Kaya halika, may kape sa kusina. Magkape na muna tayo habang hinihintay natin sila. Sige po. Nahihiwagaan na talaga ako sa ipakikilala sa akin ng biyenan ko na magkakapatid. Yung isipin pa lang na ganoon ang mga edad nila at naninirahan sila doon sa kakauyan ng sila lang ay nakakaduda na. Yung tipong mapapatanong ka sa sarili mo, talaga ba? Naghahalo tuloy ang emosyon ko. Hindi ko pa man sila nakikita. Naaawa at natatakot ako para sa kanila. Matapos naming magkape, ay nagpaalam ulit ang biyenan ko na aakyat para silipin ang mga bata kung mga nakaayos na raw. Pagbaba ng mga bata, ay nagulat ako sa mga hitsura nila. Lahat sila, malalalim ang eye bags, pailalim tumingin, yung tipong mga batang gubat na wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa sa kanila. Melody, sila ang mga batang inaalagaan ko. Si Carlos, si Teresa, at si Emma. Mga anak, bumati kayo sa bisita natin. Hindi sila bumate. Walang salitang lumabas sa bibig nila. Pero sabay-sabay na umangat ang ulo nila at tiningnan ako ng tila makahulugan. Hello? Habang nakatingin sila sa akin, ay naramdaman ko ang panlalaki ng ulo ko sa hindi matiyak na dahilan. Pasensya ka na, Melody. Lahat kasi sila ay may konting diferensya sa utak. Mahina ang mga ulo nila at hindi sila sanay humarap sa mga tao. Kaya ganyan ang reaksyon nila. Okay lang po, Ma. Naiintindihan ko po. Maupo ka muna ulit, Melody. Kayo naman mga anak, umakyat na kayo sa taas. Doon kayo sa silid ninyo. Sumunod naman sila sa utos ng biyenan ko. Pero nag-iwan sa akin ng makahulugan tingin yung lalaking 15 anyos. Naalala ko
Parang kabulto niya ang katawan ng lalaking aswang na tumalon sa bakod namin. At yung nakasilip sa bintana, hindi ko masiguro kung siya ba yun o yung babaeng 13 anyos. Hindi na ako mapalagay. Hindi ako komportable. Kaya inaya ko na si Mama Choling na umuwi. Ma, pwede po bang umuwi na tayo? Melody anak, yun na nga sana ang ipapakiusap ko sa'yo. Kung maaari sana'y, Ay, ano po yun? kung maaari sana, samahan mo sila maski isang gabi lang. Po? Si Carlos kasi, siyang nakatatanda, ay nung isang araw sinumpong ng sakit niya. Tumakas siya, kamunti ka na siyang mapahamak. Nung tumakas siya, pati ang dalawa niyang kapatid lumabas ng bahay. Masyado akong nag-aalala sa kanila. Kaya bala ko na humanap ng sadyang mag-aalaga sa kanila. Habang tumatagal kasi, palala sila ng palala. Ma, baka kailangan po nila ng gamot para po sa sakit nila. May iniinom na sila dati. Pero ngayon, hindi ko na kayang suportahan ang gamot nila. Nag-iipon ulit ako ng pera. Ma, hindi po kaya si Carlos yung nakita kong tumalon sa bakod natin? Posibleng siya yon. Melody iha, kailangan ko ang tulong mo hanggat hindi pa ako nakakahanap ng mag-aalaga sa kanila. Pero po ma, buntis po ako eh. Hindi ko po alam kung kakayanin ko pong magbantay o mag-alaga ng tulad nila. Tapos, 3 pa po sila. Sinasabi ko na nga ba, wala akong maasahan sa'yo. Nako, hindi naman po sa ayoko ma. Kasi inaalala ko lang din po ang sitwasyon ko. At saka, hindi pa po ito alam ni Rico. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Ako na ang bahalang magsabi sa anak ko. Ano ba naman yung isang gabi lang na pagtulog mo rito, hindi ba? Meron lang kasi akong kailangang puntahan na mag-aalaga. Ma, pwede po bang sa ibang araw na lang ako magbantay? Ngayon kita kailangan. Napalunok na lang talaga ako sa takot. Parang gusto ko na lang maglaho sa kinauupuan ko. Kaya pala biglang bumait sa akin ang biyanan ko ay para pag-alagain ako ng 3 hindi ko alam kung may diferensya talaga sa utak o ano. Kinukutuban ako na higit pa sila ron. Melody anak, ngayon lang naman ako nakiusap sa'yo, hindi ba? Wala kang ibang gagawin kung hindi bantayan lang sila at huwag hayaang makalis ng bahay. Bukas na bukas, babalikan kita rito. Hindi na ako makasagot. Naiiyak na lang ako. Pero pinipigilan kong pumatak ang luha ko sa harap ng biyanan ko. Ang hindi ko pagsagot ay ipinalagay na niya na pagsang-ayon ko. Tumingala ako sa hagdan. Isipin ko pa lang na makakasama ko ang 3 nakatatakot na bata sa loob ng malansang bahay na yun. Ay nananakit na ang tiyan ko. Tumayo ako, hawak ang tiyan ko. Lumapit sa akin ang biyanan ko at niyakap ako. Sabay bulong sa akin. Natatanawin daw niya yon na isang malaking utang na loob. Habang ako'y hindi makagalaw sa kinatatayuan ko, ang biyenan ko naman ay umakyat ulit sa itaas. Siguro, kinausap ang mga alaga niya. Tapos, bumaba ulit at nagpaalam na sa akin. Anak, ikaw nang bahala sa kanila ha. Ituring mo silang mga kapatid. Hindi ako sumagot kasi hindi naman talaga ako sumang-ayon. Ang naglalaro sa isip ko sa mga sandaling yon ay humanap ng pagkakataon na makatakas. Hihintayin ko lang na makaalis ang biyanan ko. Tapos aalis din ako agad. Hindi ako sa amin uuwi. Bahala na. Basta ang gulo-gulo talaga ng utak ko sa mga oras na yon. Nang isara na ng biyanan ko ang pinto, ay lumakas ang kabog ng dibdib ko. Napatakbo ako sa pintuan, pero hindi ko na mabuksan. Ikinandado niya yata sa labas. Ma! 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 Huwag niyo po akong iwan dito, Ma! Kasunod nun,
Narinig ko ang mga yabag sa itaas na parang naglalakad patungo na sa hagdanan. Napaatras ako. Hindi nga ako nagkamali. Ang tatlong magkakapatid, sunod-sunod na bumababa sa hagdan. Carlos, Teresa, Emma, may kailangan ba kayo? Wala akong nakuhang tugon mula sa kanila. Sa halip ay nagtinginan silang tatlo. Sandali. Kung may kailangan kayo at hindi nyo masabi, ano na lang, ganito na lang. Isenyas nyo. Oo, isenyas nyo sa akin at maiintindihan ko. Wala pa ring tugon. Nanatili lang silang nakatitig sa akin. Oh, okay. Kung wala naman pala kayong kailangan, siguro akit na lang ulit kayo sa itaas. Doon muna kayo. Tapos, maghahanda na lang ako ng pagkain nyo. Siguro naman may iniwang pagkain si Mama Choleng. Sige na, akit na kayo. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na. Lalong nadadagdagan ang kaba ko nang makita ko na hindi sila natinag sa mga sinabi ko at nagsimula na silang humakbang palapit sa akin. Sa isang iglap, ang nakatatakot nilang anyo ay mas lalo pang naging nakatatakot. Basta, nag-iba, naging mabangis. Nagkaroon ng maraming linya ang mga noo. Naningkit ang mga mata sa panlilisik at namamaluktot ang mga daliring. May mga mahahabang kuko. Doon ko napagtanto na tama ang hinala ko. Higit pa sa pagkakaroon ng sakit sa utak, ang tunay nilang pagkatao. Hindi pala sila tao, kundi mga aswang. Nag-aalaga ng mga aswang ang matapobre kong biyanan. Hindi ko malaman kung saang akto tatakbo nang atakihin nila ako. Para akong nakikipaglaro ng patintero sa kanila. Mabuti na lang at naalala ko ang laman ng bulsa ko na laging bili ng asawa ko. Ang supot ng asin. Kabila ang bulsa ko ang meron. Dinukot ko ang isa at sinaboy sa kanila. Nabigla sila kaya nag-atrasan. Yung ungol nila halatang mga nasasaktan. Sige! Subukan nyo uling lapitan ako at hindi ako mangingibig ibudbud ito lahat sa inyo. Tingnan nyo, marami ako nito. Meron pa akong isa sa bulsa ko. Nag-aangilan pa rin sila. Pero kita mo sa mga mukha nila na kahit papaano ay natakot sila. Ano? Hindi ba kayo aakyat? Umakyat na kayo! Sinabuyan ko ulit sila ng asin kaya napilitan silang magtakbuhan paakyat. Ako naman ay napapaupo na lang sa sopa. Sa isang beses nilang pag-atake na yun ay hiningal na agad ako ng sobra. Sapo ko ang tiyan ko. Naisip ko, wala naman akong ginawang masama sa biyanan ko. Pero ang laki ng galit niya sa akin para dalhin ako sa ganoong sitwasyon. Balak niya akong ipakain sa mga aswang na yun. Yun talaga ang plano niya. Binalikan ko sa isip ko ang mga pangyayari nung nakita ko ang biyanan ko. Tila problemado. Nung nagkasakit siya, yung kagat niya sa braso, yung mga karning dinadala niya ron, siguro wala na siyang maipakain sa mga alaga niya, kaya kinagat siya. At naubusan na rin siya ng mga pambili ng hilaw na karne. Tapos ngayon, ako naman ang gusto niyang ipakain sa kanila. Maiibsa na ang gutom ng mga alaga niya. Mawawalan pa siya ng manugang na katulad ko na hindi niya gusto para sa anak niya. Napaiyak na lang talaga ako sa isipin na yun. Alam kong pansamantala lang ang kaligtasan kong yun, kaya kailangan kong tumayo at maghanap ng paraan para makatakas. Sinubukan ko ulit na kalampagin ang pinto. Ma! Ma, buksan mo po ang pinto! Kung naririnig mo ako, Ma, parang awa niyo na, Ma! Pinadala ko po ang apo mo, Ma! Mukhang walang pag-asa sa pinto, kaya naghanap ako ng ibang madadaanan palabas. Nakasarado rin ang bintana. Hindi ko mabuksan. Bumaba ang tingin ko sa sahig. Lumuhod ako ron at tinutok ko. Mukhang mahuna na, marupok
Kaya kung pupukpukin ko ng malakas ay baka doon makadaan palabas. Naghanap ako ng pwede kong maipamukpok. Anak, sandali lang ha. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Makakaalis tayo dito ng ligtas. Basta kumalma ka lang dyan, anak ha. Huwag ka nang sumaki. Pakiusap. May nakuha akong pala sa loob ng bahay na yun. Yun ang ginamit ko na pamukpok sa sahig ng paulit-ulit hanggang sa bumigay ang ilang bahagi na sa tingin ko ay kasya ko ng lusutan. Tinetesting ko pa lang nang makita kong ayan na naman ang tatlong magkakapatid at pasugod na naman sa akin. Ano ha? Hindi talaga kayo nadadala? Gusto niyo na namang sabuyan ko kayo ng asin, ha? Bagaman hindi sila makalapit sa akin dahil sa asin, ay kita ko mismo sa mga mukha nila yung gigil na wala pa ako. Hindi ko binitawan ang pala hanggang sa paglusot ko sa butas ng sahig. Nang makalusot na ako ron, ay saka naglapitan din sa butas ang mga batang aswang. Ako naman ay paupong lumakad sa silong hanggang sa makalabas ako ron. Paglabas ko ron, ay tatakbo na sana ako palayo nang bigla akong matigilan. Nakita ko kasi ang biyanan ko na nakaharang sa daraanan ko. Nandoon na pala siya. Talaga yatang gustong siguraduhin na hindi ako makakaligtas sa mga alaga niya. Nadismaya ka ba? Nabuhay pa ako? Hindi naman. Kasi hindi ka pa naman talaga ligtas. Paglingon ko ay nakalusot na rin pala sa silong ng bahay ang magkakapatid na aswang at tumatakbo na sila palapit sa akin. Hahawakan sana ako ng biyanan ko pero nabigo siya nang ihampas ko mismo sa mukha niya ang pala. Bumagsak siya at sa muling pagkakataon ay sinabuyan ko ng asin ang mga batang aswang. Nakalusot ang bunso na si Emma. Nasunggaban ako. Hindi ako nawala ng loob noon. Dumakot ulit ako ng asin at isinubo ko mismo kay Emma. Hawak ang bibig at liig na nagtatarang siya palayo sa akin. Sa galit ko ay ako na ang humabol sa dalawa pang aswang. Totoo palang pag nasa gitna ka ng gipit na sitwasyon ay lalakas ka. Hinampas ko rin ang pala si Carlos at malapitan kong binudburan ng asin ang mukha. Pumasok ang mga butil niyon sa mata niya. Sinamantala ko ang pagkakataon. Paulit-ulit kong hinampas ng pala hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Nang makita yun ng kapatid na si Teresa, ay umatras na at tumakas. Hindi ko na hinabol dahil nananakit na talaga ang tiyan ko. Hinayaan ko na ang bunso namang si Emma na pinakain ko ng asin ay nakita kong bumagsak sa di kalayuan. Narinig ko na lang ang biyanan ko. Nakuha pang magsalita habang nakahandusay sa lupa. Hindi ka naaawa sa kanila. Bakit ikaw? Naawa ka ba sa akin at sa magiging apo mo? Mga anak sila ng kaibigan kong aswang na napatay ng mga Romoronda dati. Nangako ako sa kaibigan ko na aalagaan ko ang mga anak nila sa abot ng makakaya ko. Pero nabigo ako. Habang tumatagal, mas nagiging agresibo sila at natututunan nila na lumabas at mambiktima. Nahihirapan na akong kontrolin sila. Tingnan mo, pati ako kinagat na ni Emma. Ganun naman pala, Ma. Pero bakit hindi mo pa sila isinusuko sa mga tao? Bakit kailangang panindigan mo ang pag-aalaga sa kanila? At pati kami ng apo mo, gusto mong ipakain sa kanila, ha? Itinuturing ko na silang mga anak. Hindi ko sila kayang pabayaan. Lahat gagawin ko para sa kanila. Naiyak na lang ako sa mga pinagsasasabi ng biyanan ko. Sapo ko pa rin ang tiyan ko habang naglalakad ako palabas ng kakahuyan. May natira pa sa aking asin at hindi ko pa rin binibitawan ang pala sa pag-aalangan. Nasa tabi-tabi lang si Teresa at baka atakihin pa ako. Iniwan ko na ang biyanan ko ron. Nang may makita akong tricycle ay pinara ko. Hinintuan naman ako. Nagpadala ako sa ospital. Sa ospital na kami nagkita ng asawa ko.
Hindi siya makapaniwala sa mga kwento ko. Nagsisi siya na iniwan niya ako. Sabi ko naman, huwag nang sisihin ang sarili niya dahil nakaligtas naman kami ng anak niya at nalaman pa niya ang lihim ng mama niya. Dahil sa nangyari ay lumipat na kami ng bahay. Ang biyenan ko naman ay natulala at ikinuha na lang ni Rico na mag-aalaga hanggang sa pumanaw ang biyenan ko. Wala pang 1 taon ang nakalipas pero hindi na kami bumalik sa bahay niya. Binenta na namin yon habang ang bahay sa Kakahuyan ay ipinagiba na ng asawa ko nung una pa lang na nalaman niya ang tungkol doon. Wala na kaming nabalitaan kay Teresa. Nakakaawa man siya pero wala kaming magagawa sa kapalaran niya. Kahit naulila pa siya ng lubos sa pagkamatay ng 2 niyang kapatid na aswang.